Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So meron na po tayong pang-8 bagyo ngayong taon, ang bagyong Juaning. Yung ating binabantayang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay naging bagyo kaninang alas 2 ng madaling araw. Ito po sa kasalukuyan ay nasa tropical depression category. Bahagya po yung lumakas na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito nga ay nabigyan ng local name dahil nabuo ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay hindi natin inaasahang maglandfall or tumama sa lupa. Meron niyang bahagyang paghila ng habagat or meron niyang inflow ng hangin na nagmumula sa southwest. Pero ito ay hindi ganun kalakasan. Samantalang, yung bagyo na nasa labas ng PAR ay lumabas na po sa Tropical Cyclone Information Domain ng Pag-asa. Pero nandyan po yan sa may area ng Southern China at Vietnam. At kung mapapansin nyo, yan po ay palayo na sa ating bansa. At wala rin po yung naging epekto sa atin. Maliban dun sa curvature ng ating hangin o yung pagbali ng ating hangin na tinatawag nating trough or extension nito ay nagdala po ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, particularly sa Zambales at Bataan. Pero sa ngayon, ang buong bansa po ay wala pong epekto na natatanggap dito sa dalawang bagyo na ito. So maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban lang tuwing pagsapit ng hapon, meron tayong tinatawag ng mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms. Kaya if ever lalabas tayo ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. Magagamit po natin yan kapag umulan, paghapon at gabi or kapag pauwi na tayo. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Juaning. Ang bagyong Juaning po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 535 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So, napaka mataas na po yan or nasa itaas na po yan ng ating bansa at hindi natin inaasahang bumaba pa or tumama sa ating landmass or kalupaan. Wala po tayong inaasahang landfall nito. Maging yung kanyang mga hangin na malalakas ay hindi po aabot or sasabit sa ating bansa. At ito pong ang bagyong Juaning ay inaasahan natin kumilos paitaas habang unti-unti po yan lumalakas. At makakalabas din po yan ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga. At yan po itutungo dito sa southern portion ng Japan. At again, ito pong bagyong Juaning ay wala pong magiging direktang epekto sa atin. Pero meron tayong binabantayang mga grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa ngayon, medyo mataas ang tsansa nitong tumungo sa ating bansa o lumapit sa ating kalupaan. Ngayon, silipin natin yan. So narito pong satellite image para sa mga grupo ng kaulapan at mga posibleng weather system na maka-apekto sa ating bansa. Again, yung bagyo sa labas ng PAR ay lumabas na sa ating Tropical Cyclone Information Domain at nandyan na po yan sa may area ng Vietnam. Wala na po yung epekto sa atin at samantalang ito naman ang bagyong Juaning, paakyat naman po yan at palayo na rin sa ating bansa. Ito pong grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang babantayan natin in the next few days. Yan po ay nasa meron na po yan designation ng JTWC as 90W Invest. So, low pressure system na po yan na dapat nating pagtuunan ng pansin. So, ito po ay posibleng kumilos, pakanluran, papalapit sa ating bansa in the next few days hanggang sa darating na weekend. Ngayon, silipin natin itong ensemble forecast track ng GFS o yung pagtaya ng ating mga computer models para dito sa ating binabantayang panibagong sama ng panahon. So narito pang ensemble forecast track ng GFS para sa binabantayan nating grupo ng kaulapan, ang 90W Invest dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So base nga dito, kikilos, pakanluran, hilagang kanluran, itong binabantayan nating grupo ng kaulapan. So may possibility po yan. Again, pumasok agad sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin dito ang possibility niyan lumakas in the next few days, lalong-lalo na sa darating na papalapit na weekend dito po sa may East Philippine Sea. So, if ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, yan po ay tatawaging bagyong Isang. Pero, kung mapapansin nyo, dito sa ating mga ensemble forecast track o dito sa mga pagtaya para dito sa direksyon ng ating binabantayang panibagong sama ng panahon, medyo malawak yung ating uncertainty. So, mula Taiwan hanggang dito sa Northern Luzon. Pero again, ang concern natin sa ngayon is yung area na nandito sa Northern Luzon. Dahil yan po ay possible landfall scenario. So, maaari pong, if ever sumubsub pa yan ng kaunti, may chance po yung sumabit sa ating landmass or kalupaan. Again, malayo pa po ito at isa pang low pressure system. So, magiging erratic pa po ang movement niyan at marami pa pong posibleng magbago. Pero ngayon pa lang, dahil po sa ganitong itsurang forecast track, mas maigi po na maging ready po tayo sa anumang possible na pagsubsob nito or pagsabit sa ating bansa. Lalong-lalo na, yan po ay sa darating na weekend hanggang sa susunod
na linggo. So again, sa ngayon, meron po tayong isang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na paakyat lamang at palayo na rin po sa ating landmass or kalupaan, at yung bagyo nga sa labas ay lumabas na ng ating Tropical Cyclone Information Domain. Pero again, ito pong mga grupo ng kaulapan sa East Philippine Sea, sa eastern portion ng Mindanao, dyan po sa may area ng Guam, ay babantayan natin in the next few days. Dahil sa ngayon, medyo may possibility po yan or may chance po yan mag-landfall or sumabit sa ating kalupaan or landmass bago pumasok or pagpasok ng weekend. Kaya yan po ay patuloy natin babantayan in the next few days. Yan muna pagtalakay natin dito sa Bagyong Waning at sa mga binabantayan natin grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.